Isa. Nakalabas na ako sa wakas. Bulalas ni Jared Chance habang pilit na humihinga ng malalim ng sariwang hangin. Sa likod niya, ay Horrington Prison, kung saan siya nakakulong sa nakalipas na 3 taon. Ngayon ang araw na siya. Pinakawalan. Iniisip ko kung kumusta ang mga magulang ko. May punit na canvas bag sa likod. Nagmamadali si Jared. Uwi agad. Sa nakalipas na 3 taon. Hindi siya binisita ng kanyang mga magulang. Kaya naman, nag-alala sila, habang pauwi. Patuloy na nakatingin si Jared sa suot niyang singsing na kulay bronze. Nagkaroon ng parang buhay na dragon na inukit dito. Sa tuktok ng ulo ng dragon ay isang espesyal na simbolo. Ang singsing ay ibinigay sa kanya ni Draco. Isang kaibigan mula sa bilangguan. Kakaibang tao si Draco. Siya ay patuloy. Pag-usapan kung paano siya ang pinuno ng Dragon Sect at alam ang lahat. Kabilang ang astrolohiya, geografiya, medisina, at marami pang iba. Hindi lang iyon. Sinabi pa niyang may maibabalik siya. Mula sa mga patay, itinuring ng lahat si Draco bilang isang baliw at hindi siya pinansin. Si Jared lang ang gagawin. Makipag-chat sa kanya at ibahagi ang kanyang pagkain paminsan-minsan. Sasabihin ni Draco kay Jared ang lahat ng uri ng kakaibang kwento tungkol sa Dragon Sect at Dragon Island. Ang mga ito ay mga pangalan na hindi pa naririnig ni Jared. Bukod dito, kukunin ni Draco si Jared na samahan siya sa kanya. Pagninilay at pagsasanay sa martial arts. Dahil sa pagkabagot ni Jared sa kulungan. Masaya siyang sumama dito, sa pagtatapos ng 3 taon. Natutunan ni Jared ang napakaraming martial art technique at medikal na kasanayan mula sa Draco. Sa nakamamatay na araw ng paglaya ni Jared. Ibinigay ni Draco ang singsing kay Jared at sinabihan siyang pumunta kay Nameless Isla sa loob ng Eastern Sea noong 15 ng Hulyo ng taong iyon. Ayan. Ipapa-flash na sana niya ang kanyang singsing at may susando sa kanya. Kapag nangyari iyon, Jared ay bibigyan ng magandang pagkakataon. Kung isasaalang-alang ang dami niyang natutunan kay Draco. Natural na sineseryoso ni Jared ang kanyang mga salita at nangakong gagawin ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, mayroong ilang buwan pa bago ang Hulyo. Bago niya namalayan, nakarating na si Jared sa entrance ng kanyang bahay. Nang makita niya ang sira-sirang bahay sa harap niya, nakaramdam siya ng pait, dahil wala siya kaalaman sa kung paano nabuhay ang kanyang mga magulang sa loob ng 3 taon. Dahil sa padalos-dalos kong kilos, tiyak na nagdusa ang aking mga magulang. Bumalik sa isipan ang nangyari sa 3 taon na ang nakalipas, si Jared ay napuno ng galit. Noon, nasa stage sila ng girlfriend niyang si Sandy Gibson, kung saan pinag-uusapan nila ang kasal. Magkaklase sila sa universidad at nasa relasyon sa loob ng 2 taon. Isang araw, habang nilalakad niya si Sandy pauwi, nabangga silang dalawa, Leighton Scott, na lasing. Si Leighton ay isang rich kid sa Horrington. Nakilala sa lahat ng kanyang mga maling gawain. Nang makita niya kung gaano kaganda si Sandy, nagtanim siya ng malalaswang intensyon laban sa kanya at nagsimulang hawakan kanyang pisikal, bilang isang sikat na rich kid. Hindi man lang nag-abalang tingnan si Leighton kay Jared. Dahil dito, si Jared ay nagalit nang makitang pinagsasamantalahan ang kasintahan. Pinulot ang isang laryo mula sa lupa. Binasag ito sa ulo ni Leighton. Ang isa ay hindi kailangang maging isang henyo upang hulaan ang kinalabasan. Isinasaalang-alang kung paano makapangyarihan si Leighton. Tumawag siya ng pulis, na inaresto si Jared. Dahil doon, sinentensyahan si Jared ng 3 taong pagkakulong dahil sa pananakit. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon. Marahang kumatok si Jared sa pinto. Sino ito? Nang bumukas ang pinto, isang nakayukong matandang babae, na may isang ulo ng puting buhok na lumabas sa kanyang ulo. Inabot ang isang kamay na parang may nararamdaman. Nagtanong, sino ito? Sino ang kumakatok sa pinto? Nakapikit ang mata ng matandang babae.
Hindi ito maaaring. Mas obvious na bulag siya. Natigilan si Jared nang makita siya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat habang nanginginig ang buong katawan. Bahagya. Hindi siya makapaniwala na ang matanda at kulubat na babae ay ang kanyang ina. Si Hannah Thompson. Paano? Mapupunta si nanay sa ganoong kalagayan sa loob lamang ng 3 taon. Ma, ako po, Jared. Emosyonal na tawag ni Jared. Habang humakbang siya para alalayan siya. Jared, ikaw ba talaga? Habang ginagamit ni Hannah ang kanyang mga kamay para damhin ang kay Jared. Mukha. Hindi napigil ang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ma, ako po. Ako talaga. Nangingilid din ang luha sa mga mata ni Jared. Mom, anong nangyari? Ikaw. Naguguluhan si Jared kung paano naging ganito ang dati niyang malusog na ina pagkaraan ng 3 lamang. Maikling taon. Mahabang kwento. Pumasok ka muna bago tayo mag-usap. Hinayla ni Hannah si Jared papasok ng bahay. Nang makita kung gaano walang laman ang kanilang sira-sirang bahay. Hindi makapaniwala si Jared. Bagamat hindi sila mayaman, ang kanyang ama ay may matatag na trabaho. Sa makatuwid, dati silang namuhay ng simple ngunit komportable. Ma, anong nangyari sa bahay natin? Takot na tanong ni Jared. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Hannah. Pagkatapos mong umalis, sinabi ng kanyang ina ang lahat. Sa kanya, matapos may padala si Jared sa bilangguan. Hindi pinansin ng pamilya Scott ang bagay na iyon. Sa halip, sila, humingi ng 1 milyon bilang kabayaran. Naiwan ng walang pagpipilian. Ibinente ng mga magulang ni Jared ang bahay na binili nila. Para sa kanyang kasal at humiram ng maraming pera. Kahit noon pa, hindi pa rin sapat. Sa wakas, kinailangan nilang bayaran ang huling 300,000 ng installment. Kaya, ang ama ni Jared ay nawalan ng trabaho at makahanap lamang ng trabaho bilang tagapaglinis ng kalye. Samantalang ang kanyang ina, umiyak ito, buong araw hanggang sa nabulag siya. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya binibisita ng kanyang mga magulang. Habang nakikinig sa kanyang ina, unti-unting naikuyom ni Jared ang kanyang kamao habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpatay na layunin. Siya, hindi inaasahan ng pamilya Scott na hindi magpapakita ng awa sa kanyang pamilya. Ma, hindi ka ba tinulungan ni Sandy? Tanong ni Jared sa tonong naguguluhan. Malapit na kami ni Sandy. May asawa. Higit pa rito. Nakulong ako sa pagtatanggol sa kanyang karangalan. Kaya naman, walang paraan na maaari siyang umupo ng walang ginagawa at panoorin ng aking mga magulang na mapunta sa ganitong estado. Maaari ba siya? Napabuntong hininga si Hannah. Huwag na nating dalhin yan. Pataas. Hindi lang kami pinansin ng pamilya Gibson. Hindi man lang nila ibinalik ang Reg Along mapapangasawa ng magtanong ako. Para bumalik ito. Sinabi nila na hindi nila kasalanan kung bakit nahulog ang kasal dahil napunta ka sa bilangguan. Kaya naman tumanggi silang ibalik. Nang makipagtalo sa kanila ang tatay mo. Binugbog pa siya nito. Habang pinag-uusapan ito ni Hannah, mas lalo siyang nanlumo. Sa bandang huli, hindi tumulo ang kanyang mga luha. Huminto. Ginawa ba talaga iyon ng mga Gibson? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Dahil hindi siya makapaniwalang gagawin ni Sandy. May ganyan. Noong siya ay arestuhin, siya ay sumisigaw pa nga habang umiiyak, na nagsasabing maghihintay siya. Napakasalan siya pagkatapos niyang makalabas sa kulungan. Bakit naging ganito? Bilang resulta, nagpa siya si Jared para makita si Sandy para tanungin siya tungkol dito. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto nila. Ang epekto noon, malakas na halos gumuho ang pinto mula rito. Nang marinig ni Hannah ang katok, namutla ang mukha niya sa takot. Mom, sino po yun? Tanong ni Jared. Nagtataka nang mapansin ang reaksyon ng kanyang ina. Huwag kang makialam. Pumunta ka agad sa kwarto mo at wag na. Lumabas ka, kahit anong mangyari. Pagkaraang itulak siya sa kanyang silid. Balisang nagtungo si Hannah upang buksan ang pinto. Gaya ng ginawa niya, pumasok ang isang kalbong lalaki kasama ang grupo ng mga mabangis na lalaki na natatakpan ang mga katawan.
Mga tato, naihanda mo na ba ang pera? Tanong ng kalbong lalaki na sumulyap kay Hana. Baldy, meron ako. Nandito na. Paulit-ulit na tumango si Hana habang siya naramdaman ang isang lagayan sa sulok. Sa sandaling iyon, marami sa mga kapitbahay ang nagsisiksikan. Gayunpaman, nanatili silang distansya nang makita si Baldy. Ang mga taong ito ay dumarating na humihingi ng pera bawat buwan. Ano ang A? Walang awa na grupo. Eksakto. Nasaan ang rule of law? Shush! Hindi masyadong maingay. Sila ay ipinadala ng Scott pamilya upang mangolekta ng pera sa schedule. Nagtago ang mga kapitbahay sa gilid at pinuna ang mga lalaki. Mga aksyon. Sa kasamaang palad. Walang nangahas na makialam. Samantala, inagaw ni Baldy ang pouch sa mga kamay ni Hana at binuksan ito para tingnan. Ano ba yan? Ito. Pagkunot ng kanyang mga kilay. Inikat ni Baldy ang lagayan sa loob, na nagdulot ng ilang punit-punit na mga tala at extra. Baguhin para mag-drop out. Mayroong 100, 150, at isang pares ng isa. Sa katunayan, nagkaroon ng load ng mga barya sa loob. Nagdaragdag ba ito ng hanggang 10,000? Kulog ni Baldy kay Hana. Baldy, nandoon na lahat, at binilang namin ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong bilangin ito sa iyong sarili. Tumango si Hana na may kasamang ngiti. Bullshit. Sinipa ni Baldy si Hana sa tiyan at pinadala. Ang pagbagsak niya sa lupa. How dare you ask me to count? Wala akong oras para dito. Baguhin ang lahat ng sila sa daan-daan. Nanay. Paglabas ng kanyang silid, mabilis na tinulungan ni Jared si Hana na makatayo. Tapos, nagwalas siya, isang nagyayelong tingin kay Baldy at sa kanyang mga tauhan, na nagpapalamig sa kanilang mga gulugod. Jared, hindi ka dapat lumabas, dito, bumalik ka na sa kwarto mo, at huwag ka nang makisali. Pilit siyang tinutulak ni Hana pabalik. Nay, dahil nakauwi na ako, hayaan mo akong harapin ito. Dapat umupo ka lang ng mahigpit. Matapos may upo si Hana sa isang upuan. Nilinggan ni Jared si Baldy. Ang pagkakaroon ng scrutinized Jared. Baldy, ngumisi. Hindi ba ikaw ang taong hamampes kay Mr. Scott ng Lario at nakulong ng 3 taon para dito? Ako ay, nagulat ka nang lumabas ka. Ang iyong timing ay hindi nagkakamali. Ngayon ang araw na ang iyong kasintahan at si Mr. Scott ay magpapakasal. Bilang ex-boyfriend niya, hindi ka ba dadalo dito? Kauunan, Baldy at ang kanyang mga tauhan. Humagalpak ng tawa. Ano ang sinabi mo? Nakakunot ang kanyang mga kilay. Si Jared ay napuno ng hindi paniniwala. Sinabi ko na ang babaeng pinakulong mo ay ikakasal kay Mr. Scott ngayon. Ang kasal ay gaganapin sa Glamour Hotel. At ito ay tiyak na maluho. Hindi ka ba pupunta? Tumingin. Ngumisi si Baldy kay Jared. Habang tumitindi ang pagkunot ng noo ni Jared, pinasok niya ang kanyang mga kamay. Mga kamao. Sa likod niya, si Hana ay nanginginig sa buong katawan habang ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Hindi niya kaya naniniwalang pinakasalan ni Sandy ang kaaway matapos makulong si Jared para sa kanya. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking ina. Gawin mo, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nagyelo ang tingin ni Jared bilang A. Ang mamamatay tao na aura ay lumabas sa kanyang katawan. Naramdaman ang tensyon sa hangin. Tumigil si Baldy at ang kanyang mga tauhan. Tumatawa. Pagkaraan ng ilang sandali, namulat ang pag-unawa. At napanguso si Baldy. Anong sabi mo? Gusto mo ako? Lumuhad at humingi ng tawad. Saktong pagsasalita niya ay binato ni Baldy ng suntok ang direksyon ni Jared. Dahil sa hitsura ng kulot na si Jared, naisip niya, isang suntok lang ang makakaalis kay Jared. Sa gulat ng lahat, si Jared ay naglunsad ng isang sipa bilang tugon kay Baldy. Atake! Hawak ang kanyang pondiya. Bumagsak si Baldy sa lupa. Basang-basa siya sa pawis habang sumisigaw. Naghihirap na sakit. Jared, hindi mo na kayang makipag-away ulit. Napasigaw si Hana sa narinig. Paulit-ulit na daing ni Baldy.
Nakulong si Jared dahil sa pananakit. Paano kung maaresto ulit siya dahil sa pakikipaglaban? Lahat kayo, talunin siya sa kamatayan. Napaungol si Baldy na may masamang titig. With that, kinasuhan ng mga tauhan ni Baldy si Jared. Pagkatapos magbigay, isang sulyap ng kanyang ina. Biglang pinitik ni Jared ang magkabilang kamay. Nagpakawala ng maraming kislap ng liwanag. Ang susunod, sandali, naramdaman ng kanyang mga umaatake na nanghina ang kanilang mga binti bago lumuhod. Nabigla sa pagliko ng mga pangyayari. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Baldy si Jared nang magsimulang gumapang sa kanya ang takot. Maging ang mga kapitbahay na nanunood ay nanlaki ang mga mata sa pagkamangha. Humihingi ng tawad sa aking ina. Ulit ni Jared sa malamig na tono. Matapos ang maikling pag-aalinlangan. Walang ibang nagawa si Baldy kundi ang lumuhod sa kanyang mga mata. Sinalubong ang matalim na tingin ni Jared. Paumanhin. Ipinahayag ni Baldy at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pagsisisi. Magwala. Putol ni Jared sabay wave ng kamay. Kahit na kaya niyang patayin ang mga tulisan sa isang pitik niya. Daliri. Ayaw niyang pumatay ng sino man sa harap ng kanyang ina at mga kapitbahay. Habang si Baldy ay tinulungan. Sa labas ng bahay ng kanyang mga tauhan. Sinuri niya si Jared ng mapanlinlang na titig bago humakbang palabas. Evidently, siya nga, nakaramdam ng galit sa nangyari. Gayunpaman, hindi natakot si Jared sa paghihiganti ni Baldy. Mom, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jared pagkaalis ni Baldy at ng iba pa. Wala na ang mga lalaking iyon. Bakit kailangan mong lumabas at saktan siya? Saway niya, kunin mo ang pera sa sahig. Mabilis. Ito ang maingat naming iniligtas sa lahat ng oras na ito. Nakayuko sa lupa. Inilagay ni Jared ang mga tala. At maluwag na sukli pabalik sa pouch. Nay, ako ang breadwinner sa unahan. Habang kayo ni tatay, makapagpahinga. Ang mata mo naman. Mag-iisip ako ng paraan para magamot ito. Nang matapos niyang kunin ang pera, ibinalik niya kay Hana ang pouch. Natutuwa akong marinig mong sabihin. Yun, sagot ni Hana, bago muling umiyak. Ngayong nakabalik ka na, sa wakas ay nasa isip ko na. Kadalian, kung hindi lang dahil nag-aalala ako sayo. Matagal na akong patay. Kaya ng mga mata ni Jared. Hindi maiwasang magtubig nang makita niya ang pagmumukha ng kanyang ina. Bang! Hindi mapigilan ang kanyang damdamin. Hinampas niya ang kamao niya sa mesa. Basag. Nabasag agad ang mesa. Ang mga Scott. Ang Gibsons. Talagang babayaran ko kayong lahat. Isang nagbabagang galit ang nagsimulang lumaki mula sa loob niya. Naramdaman ang galit ni Jared. Mabilis na idinagdag ni Hana. Jared, mangyaring huwag magdulot ng higit pang gulo. Ngayong nakabalik ka na, dapat kang makakuha ng maayos na trabaho. Lahat ay gagawin. Mag-ehersisyo pagkatapos nito. Ma, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin. Anyway, alis na ako. Pagkatapos, sa pag-aliw sa kanyang ina, binalak ni Jared na harapin si Sandy at hilingin na malaman kung ano ang tunay na nangyari. Habang umaalis sa kanyang tahanan, nabalot ng galit si Jared. Sa pagtawid pa lang niya sa kalsada, isang pula, mabilis na tumakbo si Portia patungo sa kanya at bumangga sa kanya. Pinalipad siya. Bam! Malakas na bumagsak si Jared sa lupa. Siya ay malamang na pinatay kung hindi dahil sa kanyang pagsasanay kasama. Draco! Sino ang baliw na driver? Lalong nagalit si Jared na galit matapos tumakbo. Pababa sa sandaling umalis siya sa kanyang bahay. Sa gitna ng mga sumpa ni Jared, isang boses ng babae ang sumigaw. Bakit hindi? Tumingin ka sa dinadaanan mo. Sa susunod na sandali, isang magandang babae ang bumaba mula sa Porsche. Nakasuot siya ng puting full-length na damit at killer heels. Gayunpaman, galit siyang nakatitig kay Jared. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Nagpasya si Jared na humiga sa halip na bumangon. Sino sa amin sa tingin mo? Ay bulag. Obviously, ikaw ang kumatok sa akin. Sa kabila ng magandang mukha,
Bakit mayroon ka? Napakarumi ng bibig. Ganti ni Jared. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Habang nakatitig kay Jared, ang babae, biglang itinaas ang paa para tapokan siya. Isinasaalang-alang na siya ay may suot na stilettos. Ang kanyang mga takong ay ang katumbas ng matatalim na punyal. Kung isasalusok niya ang isa sa kanya, tiyak na magdudulot ito ng saksak. Josephine, tumigil ka. Nang akmang sasampalin na ng babae si Jared. Lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Upuan sa likod ng kotse. Napapaligiran siya ng isang hangin ng awtoridad at halatang isang mahalagang tao. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay mapotla. At ang kanyang paghinga ay mabilis. Pagkatapos sumigaw sandali, humawak siya sa kotse para suporta habang pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga. Dad! Bakit ka bumaba? Kapag ang babae, nakita niya ang kanyang ama. Sumugod siya upang alalayan siya. Bilasan natin sa ospital at huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung saan ang tumango naman ang babae. Pagbalik kay Jared, kumuha siya ng isang stack ng pera at inihagis ito sa harap niya. Narito ang 10,000. Kunin ang pera at umalis. May urgent kaming dapat asikasuhin, sa halip na kinuha ang pera. Tumayo si Jared at sinulyapan ang medyo may edad na lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi na kailangang pumunta sa ospital. Huli na ang lahat. Nang matapos siyang magsalita ay lumingon siya. Umalis. Halata sa kanya na malubha ang kalagayan ng nasa katanghaliang gulang na hindi siya makakarating. Sa oras, tumigil ka. Hinaramgan ng babae si Jared at umirap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Magsalita. Malinaw. O hindi kita pakakawalan. Sa pagkakataong ito, nakakunot-nuoring lumapit kay Jared ang medyo may edad na. Masama ang kalagayan ng iyong ama dahil sa pinsala sa kanyang kaliwang baga. Wala pang 5 minuto. Maghihirap na siya. Mula sa kahirapan sa paghinga at pagkasakal hanggang sa kamatayan. Makakarating ka ba sa ospital sa loob ng 5 minuto? Jared, mahinahong tanong ng babae. Nambobola ka. May trangkaso lang ang tatay ko, Josephine. Bulalas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang anak. Bago gumawa ng 2 hakbang papalapit kay Jared. Na may pagtataka, nagtanong siya, bata, paano mo nalaman na nasugatan ang kaliwang baga ko dati? Hindi mo maiintindihan. Kahit sabihin ko sa'yo. Anyway, busy ako ngayon at wala akong oras na sayangin sa inyong dalawa. With that, lumingon si Jared sa paligid at naghanda na umalis. Young man, tawag muli ng nasa katanghaliang gulang bago umubo ng matinding ubo. Pagkatapos niya, napatahimik, sabay hawak sa braso ni Jared. Young man, since you can diagnose my sakit, sigurado akong magagamot mo ito. Sana ay handa kang iligtas ang aking buhay. At masaya akong magbayad ng anumang halaga. Para rito, eto, card ko. Iniabot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Jared ng card. Gayunpaman, ayaw ni Jared upang tanggapin ito o makisali. Gayunpaman, sa sandaling nasulyapan niya ang pangalan sa card. Kinuha niya ito kaagad. Ikaw ang CEO ng Sullivan Group. William Sullivan. Oo, ako nga. Pagkumpirma ni William sabay tango. Bigla na lang Jared. Inabot ang kamay at tinusok ang daliri sa major acupoints ni William. Napakabilis ng kanyang mga kilos. Ni William o Josephine ay walang oras na mag-react. Anong ginagawa mo? Tumalon si Josephine sa pagitan ni Jared at ng kanyang ama. Ngunit tapos na si Jared. Bilang, para kay William. Bigla niyang naramdamang gumanda ang kanyang paghinga habang unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mukha. Meron akong pansamantalang pinapanatili ang iyong pinsala sa check. Isinasaalang-alang kung gaano katagal ang iyong pinsala. Kakailanganin mo ng mahabang tagal ng paggamot upang ganap na gumaling. Paliwanag ni Jared. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi talaga ako makapagpasalamat. Sapat ka na. Hinawakan ni William ang kamay ni Jared at patuloy na nagpasalamat. Samantala, namangha si Josephine nang makitang bumalik ang ningning sa pisngi ng kanyang ama at sa pisngi
pagpapabuti ng kanyang kalagayan. Iniligtas kita dahil batid ko ang iyong pagkakawang gawa. Isinasaalang-alang, mahigit 10 paaralan ang naitayo mo. May obligasyon akong gawin para sa iyo. Iniligtas ni Jared si William. Dahil alam niya ang mabuting puso ni William. Kung ito ay isang estranghero, natural na hindi siya magkakaroon. Naaabala, lalo na nang naging bastos si Josephine sa kanya at muntik na siyang patayin. Pagkatapos ng lahat, si Jared ay hindi isang santo na naglibot sa pagpapagaling sa lahat. Halatang napahiya si William. Wika ni Jared. Ang nagawa ko ay hindi na kailangang banggitin. Binata, dahil nailigtas mo ako, basta, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Ngayong malapit na magtanghali, bakit hindi kita i-treat ng tanghalian sa Glamour Hotel? Ayos lang, may aasikasuhin pa ako. Umiling si Jared. Tinanggihan ni Jared ang imbitasyon. Habang siya, gustong komprontahin si Sandy para maalis ang hangin. Nagulat si William sa pagtanggi ni Jared. Tulad ng kay Horrington, pinakamayamang tao, maraming gustong bumili sa kanya ng tanghalian. Gayunpaman, tanging ang mga lumakad sa ang mga pasilyo ng kapangyarihan ay may karangalan na kumain kasama niya. Kaya naman, hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Jared. Imbitasyon. Binata. Ano man ang mangyari, pinipilit kong bigyan ka ng isang regalo upang ipakita ang aking pasasalamat. Hindi pumayag si William. Umalis sa braso ni Jared. Hindi nawala kay Jared na ang intensyon ni William sa likod ng pagpapagamot sa kanya ay malaman ito. Tungkol sa kanyang follow-up na paggamot. Sa kabila noon, naantig siya sa sinseridad ni William. Bilang resulta, siya, tumango bilang pagsang-ayon. Sige, haharapin ko muna ang problema ko at magkita tayo sa hotel kapag ako na. Tapos na, bumitaw si William sa pagkakahawak bilang tugon. Fine, naayos na, tawagan mo na lang ako kapag dumating ka na. Binata, matapos kilalanin si William. Jared. Nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Gibson. Nasaan si Sandy? Gusto ko siyang makita. Sigaw ni Jared sa isang nasa katanghaliang gulang. Babae sa harap ng isang lumang mansyon. Siya ang ina ni Sandy. Si Melinda Connor. Noong nakaraan. Gagawin ni Jared. Hindi kailanman ng ahas na makipag-usap sa kanya sa ganoong tono. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina, si Jared ay labis na nagalit na ito ay isang sorpresa na hindi niya sinaktan siya sa get-go. Nakasuot ng gown, si Melinda ay nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon habang ang mga braso ay nakahalukip-kip sa harap ng kanyang dibdib. Tinitigan ng masama si Jared. Iniluwa ni Melinda, "Get lost. Ikakasal ang anak ko ngayon." Sa makatuwid, ang isang ex-convict na tulad mo ay hindi tinatanggap dito. Ikakasal. Nagtaas ng kilay si Jared nang siya. Napagtantong nagsasabi ng totoo si Baldy. Nasaan si Sandy? Sino ang pinakasalan niya? Sabihin sa kanya na lumabas dito. At ipaliwanag mo sa akin. Nakabusangot ang mukha. Tumakbo si Jared sa mansyon. Hoy, galit ka ba? Paano? Pwede ka bang pumasok sa bahay ko ng ganyan? Pilit na hinaila pabalik ni Melinda si Jared. Sa kasamaang palad. Ito ay isang walang saysay na pagsisikap na isinasaalang-alang kung gaano kalakas si Jared. Ay, sa halip, kinakaladkad siya sa bakuran. Nang makita niya si Jared na pumapasok. Isang babae ang nakabihis, naka-wedding gown ang lumabas na may pagtatampo sa mukha. Nang makita niya siya, tumigil si Jared. Sandy, anong nangyayari? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Tanong ni Jared. Nag-aapoy ang mga mata sa galit. Jared, ikaw, dapat umalis at huwag na akong makitang muli. I have decided to marry Layton. Sandy asserted with an walang pakialam na pagpapahayag. Naningkit ang kanyang tingin. Naikuyom ni Jared ang kanyang mga kamao. Kahit na alam na niya ang tungkol dito. Masakit pa rin ang pakiramdam na marinig ito ng malakas ni Sandy. Pumunta ako sa kulungan dahil kay Layton. At ngayon, ang sarili kong kasintahan ay ikakasal sa kanya. Gumagawa siya ng isang pangungutya sa akin.
Biglang tumawa ng pilit si Jared nang mapagtanto niya kung gaano siya kaawa-awa. Ikaw ba ito? Gustong gusto. Sa pagtingin kay Sandy, naramdaman ni Jared ang pag-urong ng kanyang galit habang unti-unting lumuwag ang kanyang mga daliri. Oo, tumango si Sandy. Gusto kong yumaman, na hinding-hindi mo maibibigay. Higit pa rito, bilang isang ex-convict, baka hindi mo man lang maalagaan ang sarili mo. Hayaan mo na ako, para sa mga lumang panahon. Narito ang ilan. Daan. Kunin mo, para hindi ka na matulog sa lansangan. Habang sinabi iyon ni Sandy, kumuha siya ng isang bangkos. Daan-daan at itinapon sa mukha ni Jared. Sa sandaling iyon, patay na patay si Sandy sa kanya. Kilala niya ang tao. Sa harap niya ay hindi na niya girlfriend. Pagsisisihan mo ito. Umungol si Jared at umalis nang hindi kumukuha. Pera ni Sandy. Paf! Pagsisisihan ko lang kung magpakasal ako sa isang broke *** na tulad mo. Sumirit si Sandy. Sa likod niya. Pagdating ni Jared sa entrance. Hinarang ng convoy ng nobyo ang labasan. Isang binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos na bumaba mula sa isang magandang pinalamutian na kotse. Na may hawak na isang palumpon ng mga bulaklak. Yung lalaking yun, ay si Layton. Nang makita niya si Jared ay saglit siyang natigilan. Nang makabawi siya, napatawa ng malakas. Nakalimutan kong ngayon pala ang araw na makalaya ka sa kulungan. Napakaganda. Pagkakataon. Gusto mo bang dumalo sa kasal namin ni Sandy? Binigyan ni Layton si Jared ng mapanuksong tingin na may bahid ng kalokohan. Ang ginawa lang ni Jared ay binaril si Layton ng nagyayelong. Liwanag na nakasisilaw. Pagkatapos noon, tumabi siya para umalis, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa isang katulad niya. Huwag kang pumunta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharang si Layton sa dinadaanan ni Jared. Dahil ba hindi mo kayang bumili ng regalo? Huwag kang mag-alala, wala kang kailangang kunin sa amin. Sa halip, maaari mong makuha ang mga natira sa piging. Magkakaroon kami ng wedding reception sa Glamour Hotel. Kung hindi ka darating, natatakot ako na hindi ka na. Magkaroon ng pagkakataon na kumain doon. Binigyan ng mapang-asar ng ngiti si Jared. Tinapik pa ni Layton si Jared sa kanya. Pisngi, gayunpaman. Pilit itong sinampal ng huli. Idiot, ano ba ang ganda ng pagpapakasal kay Just? Kalakal. Kinukuha mo lang ang mga tira ko. Pang-iinis ni Jared. Sa totoo lang, hindi pa nahawakan ni Jared si Sandy. Kahit ang kamay niya, sinabi lang niya ito sa kulob ni Layton pati na rin sa eksaktong paghihiganti kay Sandy. Ang pinakasunod, instant, tumingin si Layton sa direksyon ni Sandy. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailanman hinawakan ang kamay ni Jared. Ngunit, ngayon hindi siya masyadong sigurado. Kinabahan si Sandy nang mapansin ang pagmumukha ni Layton. Lumingon sa Jared. She thundered. Jared, anong kasinungalingan ang isinusuka mo? How dare you accuse me of being a leftover? Ako, hinding-hindi ako papayag na hawakan ng isang tulad mo ang kamay ko. Maging si Melinda ay nagsimulang magpanik. Jared, itigil mo ang pag-uugali mo sa maasim na ubas. Galit na sabi niya, ang aking anak na babae. Hinding-hindi ko hahayaang hawakan siya ng mga tulad mo. Pagkatapos, lumingon siya kay Layton at paliwanag. Layton, huwag kang makinig sa kanya. Malinaw na sinasabi niya iyon para magalit sa iyo. Given kung gaano ito kahirap. Para makahanap ng mayaman na manugang. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang plano sa mga salita ni Jared. Ginang, Gibson, huwag mag-alala. Hindi ako maniniwala sa kanya. Obviously, si Layton ay hindi isang tanga para madaling makuha. Nasa iyo kung gusto mong maniwala o hindi. Hindi pinapansin si Layton. Inilibot siya ni Jared at lumabas. Maghintay. Sigaw ni Layton. Mas maganda ka. Itikom mo ang iyong bibig. Kapag nakita kong nagkakalat ka ng chismis tungkol sa asawa ko, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Nag-aalala si Layton na masira ni Jared ang reputasyon ng pamilya Scott. Haha,
Ang aking bibig ay sa akin. At masasabi ko kung ano ang gusto ko. Anong gagawin mo dyan? Cold staring at Layton. Jared added, kung tutuusin. Ikaw naman. Dapat mag-ingat. O kung hindi, hindi mo na malalaman kung ano ang tatama sa iyo sa araw na mawala ang iyong buhay. Kapag ang kanyang mga mata, nakakulong sa matalim na titig ni Jared. Biglang natauhan si Layton at nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Napagtantong napahiya siya sa susunod na sandali. Nanlaki ang mga mata niya at nagbanta. Ikaw nga, maligayang pagdating upang subukan kung hindi ka natatakot sa kamatayan. Pagdating ng panahon, makikiusap ka sa akin. Tuhod sa halip, kalahati. Napuno ng galit si Layton. Kung hindi dahil sa ikakasal na siya. Tinuruan niya ng leksyon si Jared. Hindi natin malalaman hanggang sa nangyayari ito. Maghintay at makita ipaalam. Sinaman ni Jared ng masamang tingin si Layton. Layton, oras na, wag na lang natin pansinin. Sinira ang B*****. Sumulyap si Melinda kay Jared sa mapang-asar na paraan. Hawak ang mga bulaklak sa kanyang kamay. Si Layton at ang kanyang kasama ay naglakad patungo sa bahay. Pinagmamasdan ang paalis na silhouette ni Jared. Binaril ni Jared a sinag ng liwanag sa katawan ni Layton sa isang pitik ng kanyang daliri. Halatang natarante si Layton sa panandaliang sandali. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip habang nagpatuloy siya sa kanyang mga hakbang. Tingnan natin kung luluhod ka sa harapan ko at magmakaawa. May ngiti sa mukha. Lumingon si Jared at umalis papuntang Glamour Hotel. Samantala, sa entrance ng Glamour Hotel, hinihintay ni William si Jared. Personal, na nagiging sanhi ng pag-iisip ng lahat ng naruroon tungkol sa kung ano ang nangyayari. Hindi ba Mr. Sullivan yun? Ito ay, nagulat ako nang makita siyang naghihintay ng kung sino sa entrance. I wonder what makes him so important that Mr. Sullivan has to wait for him. Narinig ko ang pamilya Scott. Ikakasal ang panganay. At dito ginaganap ang kasal. Baka hinihintay niya sila. Siguro. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Scott ay isang kilalang pamilya din. Kaya naman, dapat niyang ipakita sa kanila ang ilan. Paggalang, habang unti-unting dumadaloy ang mga tao sa Glamour Hotel. Bali-bali isang naglakad si William. Ang pasukan. Tinitingnan ang kanyang relo paminsan-minsan. Dad, I think that guy was bullshitting us. Ang lahat ng ito ay nagsasalita tungkol sa iyong nasugatan na kaliwang baga at banta sa iyong buhay. Ay walang iba kundi kalokohan. Ang mayroon ka lang ay pamamaga ng baga mula sa iyong trangkaso. Kaya itigil ang paghihintay sa kanya. At hayaan mo ako. Dalhin ka sa ospital. Pangungumbinsi ni Josephine kay William. Dumating si William kalahating oras na ang nakalipas ngunit hindi. Tingnan mo si Jared. Para naman kay Josephine. Pakiramdam niya ay nagbubuga lang ng kalokohan si Jared. Na hindi pa nabanggit ni William. Tungkol sa pagkakasugat ng kaliwang baga niya kanina. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na nangyari ang sitwasyon. Josephine, may mga bagay na ikaw ay hindi alam. Ang mga doktor sa ospital ay walang paraan upang makita ang pinsala sa aking kaliwang baga. Nakatago ito. Ang aking karamdaman ay nasa akin ng higit sa 20 taon. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko sinabi kahit kanino ay, na ayaw kong mag-alala ka. Napabuntong hininga si William. Natulala sa paghahayag. Hinawakan siya ni Josephine. Kamay ni ama na kinakabahan. Dad, anong nangyayari? Mangyaring huwag mo akong takutin. Pakiusap. Tinawag ko na si Dr. Watson. At gagawin niya. Darating ka kaagad. Kinain ng gulat si Josephine. Mula nang maalala niya, hindi na niya kailanman nakita ang kanyang ina. Sa lahat ng ito, pinalaki siya ni William ng mag-isa. At lahat sila sa isa't isa. Kaya naman, kung may mangyari man kay William, hindi niya alam kung paano niya may pagpapatuloy ang pamumuhay ng mag-isa. Ito ay mahabang istorya. Sasabihin ko sa iyo kapag may oras tayo. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, muling tiningnan ni William ang kanyang relo kanina. Nakatingin sa malayo.